Minsan sa buhay, darating ang sandaling akala mo ay buo na ang mundo mo, may mga kaibigan kang laging nandyan, may pamilyang akala mo'y hindi ka kailanman tatalikuran, at may mga taong akala mo'y kasama mo sa dulo ng laban. Ngunit isang araw, para bang lahat ng iyon ay biglang naglaho. Ang mga taong dati mong inaasahan, wala na. Ang dating mataimtim mong inaakalang suporta, biglang naging katahimikan. Walang sulat, walang paliwanag, walang paalam, iniwan ka na lang basta. At doon mo mararamdaman ang tunay na bigat ng salitang mag-isa. Hindi lang ito pisikal na kawalan ng tao sa paligid mo, kundi ang emosyonal at mental na pagkawasak ng mga inaasahan mong pundasyon. Sa una, hindi mo alam kung paano ka babangon, kung saan ka magsisimula, at kung anong dahilan mo para gumising sa susunod na araw. Sasabihin ng iba, kaya mo yan, pero ang totoo, hindi nila alam ang bigat ng katahimikan kapag wala ka ng masabihan ng nararamdaman mo. Para kang sumisigaw sa disyerto, malakas, matindi, pero walang nakakarinig. Pero sa gitna ng katahimikan na iyon, may natutunan akong mahalagang bagay na minsan, ang pag-iisa ay hindi kaparusahan kundi paanyaya. Paanyaya ito na kilalanin mo ang sarili mo. Paanyaya na hanapin mo ang halaga mo sa sarili mo at hindi sa ibang tao. Sa sakit ng pag-iisa, natutunan kong mahalin ang sarili kong hindi kinailangan ng kumpirmasyon ng iba. Natutunan kong ang pagkatao ko ay hindi nakabase sa kung sino ang nananatili, kundi sa kung paano ko piniling manatili sa sarili kong laban. Sa mga gabi ng pangungulila, natutunan kong pakinggan ang sarili kong tinig. Sa bawat patak ng luha, unti-unti kong naunawaan na ang bawat pagluha ay hindi kahinaan kundi paglilinis. Parang ulan na tinatanggal ang alikabok sa kalye, ganoon din ang mga luha ko, nilinis nito ang mga maling akala ko, ang mga paniniwalang kailangan kong may kasama para ako'y buo. Hindi pala ganoon. Minsan, kailangang mabasag ka muna para makita mong buo ka pa rin, kahit wala na ang mga pirasong akala mo'y mahalaga. At sa tuwing titingin ako sa salamin, hindi ko na nakikita ang taong umaasa sa iba. Nakikita ko ang isang tao na mas pinipiling lumaban kahit wala nang lumalaban para sa kanya. Ang pinakamahirap pala ay hindi ang mawalan, kundi ang hindi mawala sa sarili kahit maraming nawala. Naramdaman ko ang lungkot na hindi kayang ipaliwanag ng salita, ang bigat sa dibdib na kahit ilang buntong hininga ay hindi kayang alisin. Pero pinilit kong itindig ang sarili ko. Hindi dahil gusto kong patunayan ang kahit kanino ang kakayahan ko, kundi dahil may obligasyon ako sa sarili ko na huwag akong bitawan. Dahil kung iniwan ako ng lahat, ang huling taong dapat kong hayaang umalis ay ang sarili ko. At sa bawat araw na pinipili kong bumangon, doon ko nararamdaman ang lakas na hindi galing sa iba kundi sa loob ko mismo. Hindi ko ito matutunan kung hindi ako iniwan. Ang pagiging mag-isa ay nagturo sa akin ng tunay na halaga ng katahimikan. Dati, takot na takot akong mapag-isa. Lagi kong hinahanap ang inday ng ibang tao, ang presensya ng sinuman para lang maramdaman kong may halaga ako. Pero sa gitna ng katahimikan, natutunan kong ang sarili kong tinig ay sapat. Dito ko rin natutunang makinig, hindi lang sa iniisip ko kundi sa tunay kong nararamdaman. Ilang beses kong tinakasan ang sarili kong damdamin, ilang beses kong pinilit mumiti kahit umiiyak na ang puso ko. Pero sa katahimikan, wala kang pwedeng takasan. Harap-harapan mo makikita ang sakit, ang galit, ang takot. At sa huli, ikaw rin ang magpapatawad sa sarili mo. Dahil walang ibang gagawa noon para sa iyo. Unti-unti mong tatanggapin na ang mga taong nawala may rason. Hindi para saktan ka kundi para ipakita sa iyo na kaya mong mag-isa. Mahirap, masakit, pero totoo. At sa tuwing mararamdaman mo ulit ang sakit, paalala ito na buhay ka pa, at dahil buhay ka pa, may pag-asa ka pa ring itayo ang sarili mong mundo. Hindi nakasandal sa iba kundi nakaugat sa sarili mong lakas. Natutunan ko ring huwag ibuhos ang lahat sa isang tao o grupo ng tao. Hindi mo kontrolado ang puso't isip nila.
Maaaring ngayon ay nandyan sila, bukas ay hindi na. At hindi mo kasalanan kung pipiliin nilang lumayo. Hindi mo kontrolado ang desisyon ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kaya imbes na puro tanong ang itanong ko sa sarili ko, bakit nila ako iniwan? Ano bang mali ko? Hindi ba ako sapat? Pinili kong magtanong ng mas mahalagang tanong, paano ko alagaan ang sarili ko ngayon? Anong aral ang natutunan ko? Paano ko patatatagin ang sarili ko? Doon ko nakita na ang buhay ay hindi tungkol sa pagkukulang ng iba, kundi sa pagsisikap kong buuin ang sarili kong mundo. Tinuruan ako ng sakit na tumindig ng mag-isa. Tinuruan akong magdasal hindi para ibalik ang nawala, kundi para tanggapin ang natitira. At sa ganitong pananaw, mas na-appreciate ko ang mga maliliit na bagay, ang isang araw na walang luha, ang isang umagang matahimik, ang isang hapong may katahimikan sa puso ko. Isang napakalalim na leksyon din ang natutunan ko, hindi mo kailangan ng maraming tao para maging masaya. Kailangan mo lang ng totoo. Kailangan mo lang ng mga taong hindi takot makasama ka sa kahinaan mo. At kung wala man sila ngayon, okay lang. Mas okay nang mag-isa kaysa mapalibutan ng peke. Mas okay nang tahimik kaysa puno ng ingay na walang saysay. Ang tunay na pagkakaibigan, pagmamahal, at pamilya, hindi yan nasusukat sa dami, kundi sa lalim. At minsan, kailangan mong alisin ang lahat ng peke para mapansin mo ang totoo. At kung wala talagang natira, marahil ay panahon na para ikaw muna ang maging totoo sa sarili mo. Sa pag-isa, naging malinaw sa akin kung anong klase ng tao ang gusto kong maging. Hindi na ako takot maiwan dahil natutunan kong hindi naman pala ako kailanman nawala sa sarili ko. Sa dulo, ang iniwang tao ay hindi talunan kundi mandirigma. Dahil sa bawat pag-iwan, may pagkakataong matuto. May pagkakataong huminga para sa sarili. At higit sa lahat, may pagkakataong makita ang sarili bilang isang buo, hindi base sa presensya ng iba kundi sa presensya ng sariling damdamin at katatagan. Iniwan ako ng lahat. Pero natutunan ko ang mga bagay na hindi ko matutunan kung hindi nila ako iniwan. Natutunan kong ang buhay ay hindi kailangang punuin ng tao para maging makabuluhan. Minsan, kailangan mo lang punuin ito ng kahulugan. At ang kahulugan ay hindi galing sa labas, kundi sa loob. Natutunan kong mahalin ang sarili ko, patawarin ang sarili ko, at itayo ang sarili ko. Hindi dahil may pumilit, kundi dahil pinili ko. At sa pagpiling iyon, doon ko nahanap ang tunay na kapayapaan.